Kinakabahan ang mura ni Miko. Mas lalo niyang pinabilisan ang pagmamaneho ng kanyang sasakyan nang makarinig siya ng magkakasunod na mga putok. Naghalo ang kaba at pag-aalala niya sa takot na baka ano nang nangyari sa kanyang asawa. Ilang sandali pa'y nakita na niya ang mga sasakyan ng kanyang tauhan habang pinapuputukan ang gulong ng kotse ni Jake at ng mga tauhan nito. Mga bobo! Mura ulit niya sa kanyang mga tauhan dahil nagpaputok ang mga ito. Paano kung madisgrasya ang asawa niya? Maaga siyang mabiyudo. Mga hangal talaga sila. Kinuha niya ang kanyang walkie-talkie sa loob din mismo ng kanyang sasakyan at sinigawan ng kanyang mga tauhan. Mga bobo ba kayo? Nakita niyo na nga na ang asawa ko ay nasa loob ng sasakyan ni Neil, hindi ba? Bakit niyo pinapuputukan ng sasakyan niya? Paano kung matamaan niyo ang asawa ko, ha? Uubusin ko kayo kapag nangyari yon. Sila naman kasi boss ang unang nagpaputok sa amin. Kahit na, bakit niyo ba sila hinahabol? Hindi ba para iligtas ang asawa ko? Kung matamaan ang asawa ko sa loob, malalagot kayo sa akin. Galit na galit siya sa kanyang mga tauhan. Tumabi kayo. Nang marinig ang utos niya, agad naman na tumabi ang sasakyan ng kanyang mga tauhan upang bigyan siya ng daan. Ilang sandali pa siya na ang kasunod ng sasakyan ni Neil. Mura ulit niya sabay hampas sa manibela nang sumingit ang sasakyan ng mga tauhan ni Neil sa gitna upang protektahan ang boss nila laban sa kanya. Nagdidilim ang anyo niya na kinuha ang armas at mabilis na pinuputukan ang sasakyan ng tauhan ni Neil na nakaharang sa kanya. Sapul naman sa ulo ang driver na nagmamaneho nito, kaya agad itong bumaliktad at nalaglag sa bangin. Paharang-harang ka kasi, yan ang napala mo. Galit niyang wika. Wala siyang pakialam kung sarili niya ang kinakausap niya. Muli siyang nagkaroon ng pagkakataon upang sundan ang sasakyan ni Neil. Nang makita ito ni Neil, agad niyang pinuputukan ng sasakyan ni Miko. Nasa likurang bahagi sila ng upuan ng sasakyan dahil pinili niya na ang tauhan niyang mag-drive. Kapag kasi siya wala siyang kasiguruduhan kay Jillian, kanina pa niya kasi nahalata na parang walang balak magkapagbalikan sa kanya ang girlfriend niya. Plano niya sana gamitin ang babaeng to laban kay Miko. Nakita naman ni Jillian na tatapusin ni Neil ang asawa niya sa likuran, kaya napuno ng takot ang kanyang dibdib. Ewan ba niya sa sarili niya? Mas sinisigaw na ngayon ang puso niya na ayaw niyang may mangyaring masama kay Miko kaysa sa ex-boyfriend niya na 3 taon na niyang karelasyon. Ngunit aaminin niya na mas marami pa ang oras at araw na magkasama sila ni Miko kaysa sa ex niya. Dahilan upang mahulog ang loob niya dito. Nang makitang binuksan ni Jake ang katabi nitong bintana upang muling armasin si Miko, mabilis niyang binuksan ang katabi niyang pintuan at walang takot na tumalon. Jillian! Galit na sigaw ni Neil sa ginawa ni Jillian. Akmang babalikan nila ito kung saan nahulog. Ngunit mabilis pa sa 4:00 si Miko na kinarga si Jillian at pinapasok sa loob ng kotse niya. Habang sa loob ng kotse ni Miko, galit niyang tinapunan ng tingin si Jillian na nagtatanggal ng dumi sa mga sugat sa tuhod at siko nito. Sweet Angel, bakit mo ginawa yun ha? Masyado mo akong pinag-alala. Alam mo bang dahil sa ginawa mo, parang ako pang mauuna na mamamatay. Sa halip na sagutin siya, isang matalim na irap ang ibinalik sa kanya ni Jillian, dahilan upang mas lalo pa siyang manggigil. Mabilis niyang inilapit ang ulo nito at agad na ginawa rin ang halik sa labi. Humanda ka sa akin mamaya sa bahay. Masyadong matigas ang ulo mo. Pagkatapos sabihin iyon, agad siyang nagdrifting pabilog ng kanyang sasakyan. Harangan niyo ang kotse ni Neil. Utos niya sa kanyang mga tauhan mula sa walkie-talkie. Agad namang sinalubong ng mga tauhan niya ang sasakyan ni Neil, kaya lubusan silang nakatakas ng kanyang asawa. Galit na galit si Neil. Wala siyang magawa sa sobrang dami ng mga tauhan ni Miko. Samantalang yung sa kanya, nabawasan pa dahil nalaglag ang sasakyan nila sa bangin. Tang ina ka, Miko. Hindi pa tayo tapos. Makikita niyong dalawa sa akin. Hindi na lumaban pa si Neil. Hinayaan na lang niya ang mga tauhan niyang lumaban sa mga tauhan ni Miko upang mapabilis ang pagtakas niya. Nabiguman siya ngayon, maghahanap siya ng paraan upang makuha muli si Jillian. Gagamitin niya ang babae upang lalong pahirapan si Miko. Pagdating nila sa mansyon, bumaba si Miko sa sasakyan at binuhat si Jillian. Hindi, ako na. Kaya ko na. Nagmamatigas pa rin si Jillian kay Miko. Ayaw niyang binubuhat siya nito.
Hindi dahil galit siya dito, kundi dahil galit siya sa kanyang sarili. Ayaw niyang tanggapin na nauhulog na ang loob niya sa asawa. Hindi nga niya alam kung may pagmamahal din ito sa kanya. May kasalanan ka pa sa akin, huwag ka nang magbatigas. Akmang bubuhatin niya ito, nang paika-ikang tumakbo ito papasok sa loob ng mansyon. Jillian, ano ba? Madaragdagan ang sugat mo sa paa kapag pinilit mo. Sigaw niya sa asawa habang hinahabol niya ito. Ngunit parang wala itong narinig. Nagngingit-ngit ang kalooban ni Jillian. Hanggat maaari, gusto niyang iwasan ang mga ginagawa ng asawa niya sa kanya. Ayaw niyang mangarap ng gising. So, ako pa ngayon ang may mali. Kung hindi ako tumalon, baka hanggang ngayon magkasama pa kami ni Neil. Sana nga hinayaan na lang kita kung paano mo ako ililigtas. Bakit mo nga ba ako ililigtas? Kunot noong tinitigan ni Miko ang asawa. Nahihiwagaan na siya sa mga pinagsasabi nito. Teka, ano bang pinagsasabi mo? Siyempre, dahil asawa kita, kaya gusto kitang iligtas. Ngayon, gusto mong sabihin sa akin na sana hindi na lang kita iniligtas? Pero kasama mo sana hanggang ngayon ang kupal na boyfriend mo, ganun ba? Kung ayaw mo naman pala kitang iligtas, bakit ka pa tumalon? Sino ang hinihintay mong magliligtas sa'yo? Kung ayaw mo naman pala sa akin, ha? Saglit na hindi nakapagsalita si Jillian. Hindi niya alam kung anong idadahilan niya. Dahil gusto niya lang naman talaga na iligtas siya ng asawa. Natatakot lang ako na armasin mo si Neil tulad ng ginawa mo sa mga tauhan niya. Kaya naisip kong tumalon na lang para iligtas siya. Ayokong may mangyaring masama sa kanya. Lihim na kinurot ni Jillian ang hita dahil sa mga pinagsasabi niya. Baliktad ang mga sinabi niya sa kanyang asawa. Ngunit ayaw niya lang talagang aminin na nahulog na ang loob niya rito. Muling nagpupuyos ang loob ng dibdib ni Miko dahil sa sagot ng kanyang asawa. Kinuyom niya ang kanyang kamao habang matalim ang kanyang tingin na nakatitig kay Jillian. Gusto niya itong sugurin upang sakalin, ngunit hindi niya magawa. Naiinis siya sa sarili dahil hindi niya gusto ang ganitong klaseng pakiramdam na nasasaktan. Ibinuhos niya ang kanyang galit sa pamamagitan ng paghagis ng crystal vase sa wall, kaya ito nabasag. Gusto niyang magwala, ngunit hindi pa naman niya nagawa yun nang inunahan na siya ng kanyang asawa. Ito ba ang gusto mo? Sige, magkakabasagan tayo dito. Mayaman ka naman, di ba? Lahat na bibili mo. Kaya mo nga ako nabili, di ba? Sige, ubusin na lang natin, basagin lahat. Sabay sunod-sunod na suntok ni Jillian sa malaking salamin. Napaborito niyang suntukin kapag nakikita niya ang sarili niya. Gusto niya ring ibuhos ang galit niya dahil hindi niya magawang pigilan ng kanyang sarili na umibig sa kanyang asawa. Ilang beses niyang sinuntok ang salamin. Kahit na dumudugo na ang kamao niya, wala siyang pakialam. Nakita naman ito ni Miko, kaya nadagdagan ang pagdilim ng anyo niya. Nilapitan niya si Jillian upang pigilan. Tangina naman, Jillian. Masaya ka ba na laging sinasaktan ng sarili mo kapag nagagalit ka? Umasa na mahal siya nito dahil simulat sa pool, inaamin na nito sa kanya na hindi siya mahal, kaya lamang siya pinakasalan upang makaganti sa ex-boyfriend niya. Kahit masakit ang kanyang paa, tiniis pa rin niya upang akyatin ang hagdan. Ngunit nasa kalagitnaan pa lamang siya ng hagdan nang naabutan siya ni Miko. Agad siya nitong binuhat papasok ng kanilang silid. Ibaba mo ako, Miko! Kahit anong sigaw ni Jillian, hindi nakikinig si Miko. Sinarapan nito ng malakas ang pintuan ng kanilang silid, dahilan upang magkatinginan ng lahat ng mga kasambahay. Hindi rin ito nakaligtas sa mga kapatid niya. Nagtatanong ang kanilang mga mata sa isa't isa. Hindi nila inaasahan na ganito pala ang mag-asawa. Parang aso't pusa kung mag-away dahil walang kahit isa sa kanilang nagpapatalo. Samantala sa loob ng kanilang silid, galit na galit si Jillian nang ibaba siya ni Miko at pinaupo sa kama upang gamutin sana ang kanyang paa. Miko, ano ba? Sinabi na ngang ako na kaya ko ang sarili ko. Singhal niya rito, dahilan upang umakyat din bigla ang dugo nito sa ulo. Ano ba talaga ang nangyayari sa'yo, ha? Hindi talaga kita maintindihan. Gusto kong gamutin ang sugat mo upang hindi ka na mahirapan. Kasalanan mo rin kasi yan Bakit hindi mo na lang kasi hinintay na iligtas kita? Bakit kailangan mo pang tumalon sa kotse? Mabuti na lang mild lang ang sugat mo. Galit siyang nilingon nito. Gusto mong marinig? Oo, dahil simula nang makilala kita, hindi ko na rin nakilala ang sarili ko. Galit na galit ako sa sarili ko
To the point na gusto kong tanggalin itong puso ko sa loob ng dibdib ko upang hindi ko na maramdaman ng ganitong klaseng pakiramdam. Bakit? Ikaw lang ba? Nagsisisi ako kung bakit pa kita binili. Ang tahimik ng buhay ko, pero ginulo mo, Jillian. Nanlalabo ang mga mata ni Jillian na lumingon sa asawa. Kung ganon, bakit hindi mo na lang ako pakawalan? Bakit mo pa ako pinakasalan? Bakit ako ang kailangan magbayad sa kasalanan ni Neil sa'yo? Gusto mong umalis? Gusto mong makalaya upang makabalik kay Jake? Sige, umalis ka. Kaya kong mabuhay kahit wala ka. Sigaw ni Miko, ngunit nahihirapan din ang kalooban niya. Sakaling aalis nga ang asawa niya. Tuluyan nang bumagsak ang mga luha ni Jillian dahil sa sinabi ni Miko. Durog na ang puso niya. Dahilan upang muling suntukin ang salamin. Halos naubos na nilang dalawa ni Miko ang malaking salamin sa loob ng kwarto nila. Binalingan niya si Miko. Mapakla siyang umiti at sinabi, Kung ganon, salamat dahil pinalaya mo na rin ako. Congratulations! Nagtagumpay ka na maghiganti kay Neil nang hindi mo lang nabili ang buong katawan ko, kundi pati ang puso ko, pinasok mo na rin. Ang mali ko lang dahil hinayaan ko ang sarili ko na mahalin ka. Ang isang taong katulad mo na hindi marunong magmahal. Hindi ko nga alam kung bakit ako tumalon sa kotse upang makabalik lang sa'yo eh. Mas pinili kita kaysa... Hindi na tinapos pa ni Miko ang mga sasabihin pa sana ng kanyang asawa. Sapat na sa kanya mga narinig na mahal din siya nito. Biglang natigilan si Jillian dahil tuluyan na siyang niyakap ni Miko at tinakpan ng mga labi nito ang mga labi niya upang tumigil na siya sa kakadaldal. Nalalasahan pa niya ang mga luha nitong naghalo sa labi nila. Agad naman siyang nadadarang sa maiinit na yakap at halik nito. Kaya gumanti na rin siya ng yakap at halik kay Miko. Sa pagkakataong ito, kakaiba na ang halik na ipinaramdam nila sa isa't isa dahil may kasama ng pagmamahal. Naramdaman naman ito ni Miko. Kaya mas lalong lumalim pa ang paraan ng kanyang paghalik sa babaeng asawa. I love you, my wife, at nasasaktan ako sa tuwing naiisip na sinilang laman ng puso mo. Buong pagmamahal na bulong niya kay Jillian nang maghiwalay sila ng mga labi. Naluluhang tinitigan ni Jillian si Miko at sinabing, Ikaw lang ba? Nasasaktan din ako sa tuwing naiisip ko na kaya mo ako pinakasalan dahil sa paghihiganti mo at gusto kong saktan ang sarili ko upang hindi ko na maramdaman ang ganitong pakiramdam na kahit kailan ay hindi ko naramdaman kay Neil. Yung tipong ikaw lang gusto kong makasama. Yung tipong hindi ako mabubuhay kapag wala ka. You mean? Nakangiting tanong ni Miko. I love you too. Tipid at nahihiya niyang sagot. Dahilan upang muling sakupin ni Miko ang mga labi niya. Pinakasalan kita dahil ikaw lang ang babaeng gusto kong makasama at hindi dahil gusto kong maghiganti kay Jake. Noon pa man, nakuha mo na ang puso ko at hindi ako papayag na hindi rin makuha ang puso mo. Miko kissed his wife. Niyakap ni Jillian si Miko habang sinisiksik niya ang mukha sa dibdib ng asawa. Napangiti si Miko habang pinagmamasdan ng maamong mukha nito. Siya na lang ang kusang nagsabon at nagbanlaw sa katawan nito. Matapos na rin niya magsabon at magbanlaw, muli niyang pinangko ang asawa at inilabas sa shower room. Muli ay kinuhanan niya ito ng ternong set ng pajama blouse sa dressing room at pinasuot yon sa asawa. Habang pinapatuyo ni Miko ng hairdryer ang buhok ni Jillian, bigla itong nagtanong. Love? Tawag niya kay Miko. Sagot din ni Miko at saka dinagdag. Bakit nag-iba na ang endearment mo sa akin? Kanina, sweet demon. Sumimangot si Jillian saka nagsalita. Beast in bed ka kasi. Kaya kapag inaano mo ko, feeling ko mamamatay ako. Sa sobrang... Biglang dugtong ni Miko sa sinabi niya. Agad siyang pinamulahan sa pambubuking ng kanyang asawa. Humagalpak naman ng tawa si Miko dahil sa pamumula na Jillian. Agad niya itong niyakap ng mahigpit. I love you, my sweet angel. Sabay halik sa noon nito. Sumandal din si Jillian sa dibdib ni Miko at saka sumagot. I love you too, my sweet demon. Promise me one thing, sweet angel. Hindi ka nababalik sa ex-boyfriend mo. Parang mamamatay ako sa selos. Love, lagi mong tatandaan na kahit magtagumpay man si Neil sa pagkuha sa akin mula sa'yo,
Ikaw pa rin ang laging pipiliin itong puso ko. Sana lagi mong maalala na totoong mahal kita. Matapos magbihis din ni Miko, hinayaan niya munang makatulog si Jillian. Agad niya munang tinawag ang mga katulong upang linisin ang mga nagkalat na basag na salamin sa sahig. Pinalagyan na rin niya ng bagong malaking salamin ang kanilang silid. Habang mahimbing ang tulog ng kanyang asawa, kumuha siya ng gamot at ginamot ang mga hiwa mula sa pisngi nito hanggang sa kanyang kamao at nilagyan ng bandage. Pagkatapos ay tumabi na rin siyang humiga at niyakap ng mahigpit ang asawa. Habang nakadanday ang ulo nito sa braso niya. Nang maramdaman ni Jillian na tumabi sa kanyang asawa, mas lalo niyang isiniksik ang mukha niya sa malapad na dibdib nito. Nawari inaamoy-amoy ito doon, habang nakapikit pa rin ang kanyang mga mata. Maramdaming sinuklay ng mga kamay ni Miko ang buhok ng asawa. Puno ng kaligayahan ang puso niya dahil nagtagumpay na rin siyang makapasok sa puso nito. Ngayon, masasabi niyang pagmamay-ari na niya talaga si Jillian at hindi siya papayag na makukuha ang asawa niya ni Neil. Nang maramdaman na mahimbing na ang tulog nito, agad niyang tinawagan si Noah. Noah, tawagan mo ang lahat ng mga boses sa Amerika. Gusto kong iparating mo sa kanila na kailangan ng Mafia King ng mga manulupit na mga tauhan upang ipadala dito sa Pilipinas. Gusto kong within 24 hours, nandito na sila sa teritoryo ko. Biglang kinabahan si Jillian sa kanyang mga narinig mula kay Miko. Hindi nito alam na nagising siya dahil malakas ang boses nito. Puno ng katanungan ng kanyang isipan dahil sa kanyang nalaman. King? Isang king ang asawa ko? Sweet Angel, aalis muna ako ha. May pupuntahan lang kami ng mga tauhan ko galing Amerika. Pagpapaalam ni Miko kay Jillian habang sinasalina niya ito ng ulam. Kasalukuyan silang nag-aalmusal at nahalata niyang wala sa mood ang kanyang asawa. Anong oras ka uuwi? Tanong ni Jillian na halatang nagtatampo. Uuwi din ako kaagad. Dadaanan ko pa kasi ang opisina dahil may business meeting pa ako mamaya sa bagong investor ng Centillion Airlines. Mabuti naman kuya, naisipan ng Centillion Airlines na mag-invest sa kumpanya. Ang lawak na kasi ng network nila eh. Si Nicole Centillion ba ang ka-business meeting mo mamaya? Kaya pala nag-invest eh. Matagal na kayang may gusto sa'yo yung CEO ng Centillion Air. Hindi natapos magsalita ni Missy dahil ramdam na niya ang pagdilim ng anyo ng kanyang kuya habang nakatingin sa kanya. Napabaling ang tingin niya kay Jillian at napansin niyang lalong hindi maipinta ang mukha nito. Parang gustong tirisin ni Miko ang kanyang kapatid dahil sa kadaldala ng bunganga. Bakit? Wala namang masama sa sinabi ko Usal ni Missy sa kanyang sarili at nagpatuloy na lang sa pagkain. Ilang sandali pa'y narinig nilang nagsalita si Jillian at mukhang nakangiti ito habang nakatingin kay Miko. Love, di ba sabi mo gagawin mo akong sekretary mo? Gusto ko ngayon na ako mag-uumpisa. Nakamot ni Miko ang ulo niya dahil hindi pwedeng sumama si Jillian ngayon sa transaction niya dahil ayaw niyang ma-involve ito sa mga anumang underground dealings niya. Sweetheart, bukas ka na lang mag-umpisa at saka kailangan mo munang magpahinga. Hindi ka pa okay. Okay na ako. Wala akong sakit. Sasama ako sa'yo para magampanan ko ang pagiging personal secretary ko. Sagot ni Jillian habang sinasalina ng gulay si Mac. Mommy, ayoko po ng gulay. Reklamo naman ito nang makitang nilagyan ni Jillian ng gulay ang plato niya. No, kumain ka ng gulay para manatili kang healthy. Try this. Say Binuka niya ang bibig niya upang sampulan si Mac. Nagad naman itong sinunod. Nang makitang bumuka na ang bibig ni Mac, sinubuan niya ito ng gulay. Nguyain mo Mac, huwag mong iluluwa, magagalit si Mommy. Pagbabanta niya rito, dahilan upang lunukin din ito kaagad. Umiling-iling na lang si Miko. Mabuti pa si Mac, sinusubuan niya. Usal niya sa sarili. Ngunit hindi naman ito nakaligtas sa mga pandinig ng kapatid at asawa niya, kaya napatingin sa kanya ang lahat. What? Singhal niya sa mga ito, dahilan upang magpatuloy ang mga ito sa pagkain. Huwag kang magwat-wat dyan, hindi mo pa sinasang-ayunan ang sinabi ko. Saway pa sa kanya na Jillian. Sweetheart, pwede bang ibalato mo na lang sa akin ang araw na to, okay? Promise, bukas isasama kita kahit saan, wag lang ngayon. Oh, okay. So, free day ko ngayon? As in, magagawa ko ang lahat ng gusto ko? Yes, sweetheart.
Enjoy mo na lang muna yung araw mo ngayon dahil bukas magiging busy ka na sa trabaho mo. Are you sure, love? Tanong muli ng kanyang asawa. Hindi niya alam kung bakit parang excited na ito ngayon habang tinatanong siya. Ngunit hindi na lang niya pinapansin yun. Importante, makonvert sa ibang bagay ang atensyon nito ngayong araw dahil ayaw niyang mapahamak ito sa lakad niya ngayon. Yeah, sure. Naging sagot na lang niya. 10:00 na ng gabi nang nakauwi si Miko. Nakangiti siyang binuksan ng kanilang silid. Alam niyang tulog na ang asawa niya ngayon. Parang namimiss na niya ito. Niyakap niyang nakatulukbong na kumot na nakahiga sa kanilang kama at pinaulanan ng halik. Sweetheart, namimiss kita. Bulong niya rito. Ngunit nagtaka siya kung bakit wala pa rin gumagalaw. Hinila niya ang kumot. At ganoon na lang ang pagdilim ng anyo niya nang makitang isang mahabang hotdog pillow pala ang kaninang niyayakap at hinahalikan niya. Nasaan ang asawa niya? Mura niya at patakbo na tumungo sa banyo, ngunit wala ito doon. Kinabahan siyang tinungo din ng silid ng mga kapatid niya. Ngunit wala din doon. Simon, Mika at Mac magkasama sa paglalaro ng computer. Samantalang si Mela, busy rin sa panonood ng pelikula. Isang silid na lang hindi niya napuntahan. Mabilis ang kanyang mga hakbang na tinungo ang silid nito. At ganoon na lang ang pag-akyat ng dugo sa ulo niya nang makitang wala rin ito doon. Missy! Nagpipigil niyang sigaw. Kung hindi siya nagkakamali, dinala nito ang asawa niya sa bar. Mabilis siyang lumabas ng mansyon at pinasibad ang kanyang kotse. Samantala, naghihiyawan si Missy at Jillian habang sumasayaw sa gitna ng dance floor. Halos lahat ng mga kalalakihan tululaway habang nakatingin sa mapuputing binti at malulusog na dibdib ng dalawang magandang babae sa gitna. Nang mapansin ni Missy na parang lasing na si Jillian dahil panay ang tungga ng alak nito habang nagsasayaw sa gitna, agad niya itong binulungan. Ate, okay ka lang ba? Mukhang lasing ka na. We need to go home. Baka mapatay ako ni kuya kapag umuwi siyang wala pa tayo dun. No, hayaan mo siya. Hindi mo ba narinig kanina? Free day ko ngayon at magagawa ko ang kahit na anong gusto ko. Ngunit wala akong sinabi na mag-free night ka. Galit na wika ni Miko sa asawa. Sabay hawak ng kamay nito mula sa gitna. Miko, ano ba? Bitawan mo ako. Sumasayaw pa ako. Kuya, sorry. Wika ni Missy habang hinahabol ang kuya niya na hinihila si Jillian palabas ng bar. Napatigil siya sa pagsasalita nang binalingan siya ng kanyang kuya. At natakot siya sa galit na galit nitong mukha. At ikaw, humanda ka sa akin sa bahay. Umalis pa kayo na walang kasamang bodyguard. Paano kung may nangyaring masama sa inyong dalawa, ha? Pagkatapos niyang sabihin iyon, muli naman niyang binalingan si Jillian. At naabutan pa niya itong inubos-inumin ang laman ng bote ng alak. Puh! Hindi na niya natapos pa ang pagmumura. Nanggigigil na kinuha niya ang bote at malakas na hinagis sa bar counter sa loob ng bar. Galit niyang pinataob ang mga mesa at walang sino mang nagtangkang lumaban sa kanya. Paano? Kilalang kilala nila. Kung gaano kahalimaw ang isang Miko Baldalion. Yan din ang dahilan kung bakit walang lalaki ang nangahas manloko sa dalawa kanina. Dahil kilala na nila si Missy na kapatid ni Miko. Biglang tumigil ang sayawan, sabay pagtigil ng disco music. At lahat ay nakaawang na lang ang mga labi habang nakatingin sa nagwawala na galit na si Miko. Nang makitang naubos na niyang basagin at sirain ang loob ng club, kinuha niya ang calling card sa loob ng kanyang wallet at binigay yun sa may-ari. Simula ngayon, magsasara na tong club mo dahil ikaw lang hindi sumunod sa batas ko. Matapos sabihin yon, binalingan niya si Noah at inutusan. Ikaw na ang bahala dito. Isettle mo kahit magkano ang presyo ng club niya. Yes, boss. Matapos sabihin yon, agad niyang binuhat si Jillian na ngayon ay nakatulog na sa couch at walang pakialam sa mga nangyayari. Samantalang si Missy naman, hindi na muling nagsalita pa habang nakasunod sa likuran ng kanyang kuya. Sa tanang buhay niya, ngayon pa lang niya nakita ang kanyang kuya kung paano magalit. Madalas kasi kapag nagagalit ito sa kanya, hindi na ito umabot sa puntong kailangan niyang magwala dahil lang sa pagbabar niya. Ngunit ngayon, ramdam niyang mahal na mahal ng kuya niya ang asawa nito dahil malaki ang pinagbago nito. Kakaiba rin pala ang nagagawa ng pagmamahal kapag tumama na sa'yo. Now she realized kung bakit pinili ng mommy niya noon
Nasamahan ng daddy niya sa kabilang buhay. Agad na siyang pumasok sa sarili niyang kotse at sumunod din sa kotse ng kanyang kuya